So magandang araw po sa inyo muli. Ako po si Brother Jings. Kuya Joe Domingo. God loves us unsurpassably because we are practically God's clone, one with God Himself. He is our Father, our origin, His offspring, and therefore loved by Him, as He loved Himself. This is the good news which Jesus brings. Writer Mark and Matthew wrote that Jesus was excitedly proclaiming, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Gospel means good news. Repent comes from the Greek word metanoia, which means change and submit yourself under God's rule, laws and commands, not remorse only. Of course, what could be a better news than Jesus' gospel? None, I believe. As Angel Gabriel told the shepherds, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." Jesus confirms this joy. He says, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Jesus would likewise say, "For my yoke is easy, and my burden is light." To be yoked to Jesus is to serve and obey Him. Would there be an easier yoke than Jesus' yoke? I believe there is none. This yoke is easy, is why Jesus chose fishermen to teach and become His disciples, instead of the learned Pharisees. The gospel or good news of the greatest kingdom, which belongs to our Father, therefore, our kingdom also, is therefore the best news, brings the greatest joy and is easy to follow. Good morning. Tungkol dito sa good news. Para makita nyo lang ang lawak nito at saka yung sinsin ng pagtuturo ni San Pablo. Itong good news nito ay good news of truth. Magandang balita ng katotohanan. Pangalawa, magandang balita ng pag-asa, hope. Pangatlo, magandang balita ng kapanatagan, peace. Pangapat, magandang balita ng pangako ng Diyos. Panglima, magandang balita tungkol sa immortalidad ng tao. Walang wakas ang buhay ng tao mabuti. At pang-anim, magandang balita tungkol sa kaligtasan. So itong magandang balitang to, makikita natin dito na mabuti at magandang balita na galing sa Diyos, dinala ni Jesus at pinaliwanag sa atin ni San Pablo at ng mga apostoles na iniwan niya para sa atin, na nagsulat nitong mga liham na ito at paliwanag para sa atin. Dapat tayo'y mga Kristiyano naniniwala kay Jesus, lagi tayong masaya dahil nalalaman natin ito. At ito'y dapat i-share natin. Lahat na maganda dapat nating ibahagi sa ating kapwa para makaakit tayo ng tao para kay Jesus. Tuturo natin si Jesus lagi, sa Kanya galing lahat yan. Hindi malalaman ng tao yan kung hindi siya nagsabi sa atin mismo. Dumating na nga ang ating Panginoon at itong bahagi na sinasabi niya na time has come, kaya excited niya ipinapahayag ito sapagkat yung fulfillment nung pagdating ng Panginoong Jesus, kasi finally ay matatapos na din yung mga sacrifices para sa mga offering ng animals at ang Panginoon ngayon ay naghahayag na siya na yung final, siya na yung fulfillment nung anino, nung lumang tipan na paghain ng mga hayop. Ngayon ang Panginoon na ay dumating na para finally matapos na niya yung mga sacrifices na ito at sa pamamagitan ng kanyang gagawin na paghahain ng kanyang sarili doon sa krus ay ito na yung panahon na tutubusin na tayo, tatapusin na yung ginagawa natin na paulit-ulit na paghahain. Finally, ang Panginoon na ang ating final na hain at pagkatapos nun, wala nang ibang hain pa na kailangang ihain. Ang Panginoon ang final na sacrifice para sa atin. So yung panahon na ito, yung final time, ito na yung sinasabi na the time has come, nangyari na yon sa Kanya sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoong Jesus. Now about the middle of the feast, Jesus went up into the temple and taught, and the Jews marveled. "How does this man know letters, having never studied?" Jesus answered them, "My doctrine is not mine, but His who sent me. If anyone wills to do His will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God, or whether I speak on my own authority. He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of the one who sent him is true, and no unrighteousness is in him." Magandang umaga sa Panginoon at
Purihin ang Panginoon. Sabi nga po rito sa Marcos 1:15, Jesus came here in this world na sinugo siya ng kanyang ama upang ang tao ay bumalik sa Diyos sa paraan ng pagsisisi, talikdan ng kasalanan, tanggapin si Jesus Christ sa kanilang puso bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Sapagkat si Kristo ay dumating dito, siya ay sinugo ng ating Diyos Ama upang dalhin ang kaharian ng Diyos sa tao, at ang tao ay bigyan ng kapayapaan, kagalakan, at pagpalain. At higit sa lahat, ang tao ay magkaroon ng totally ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng Jesus Christ na siyang isinugo ng kanyang Ama. Kaya patuloy nating gagawin, patuloy na pinapangaral ni Jesus Christ itong mabuting balita. Dahil nais ni Jesus Christ, sa pagmamahal ni Jesus Christ sa tao, lahat ay maligtas at makabahagi doon sa kaharian ng Diyos ng kanyang Ama. Kaya purihin ang Panginoon na panahon na. Hindi mo kailangan bukas sa isang taon, sa isang araw. It is the time. Ngayon ang araw dumarating ang pagliligtas ng Panginoon. Tatanggapin mo siya o i-reject mo siya. Pero for me, it's better tanggapin mo na si Jesus bago pa siya dumating. Ibig sabihin yun, pag dumating siya, bahagi ka ng buhay na walang hanggan doon sa piling ng kanyang Ama nasa langit. Purihin ang Diyos po. Kaya nga, doon sa pagpapanibagong buhay natin, ang unang hakbang na dapat gawin natin is maniwala tayo. Believe. Yan sinasabi ni Jesus eh. Pero paano ba tayo maniniwala? Alam niyo yung salitang paniniwala. Sa Tagalog yan, tatlo yan. Pananampalataya, paniniwala, at paninindigan. Paano ka maninindigan? Paano mo masasabi, naniniwala ako? I believe. Una, meron ka dinidiscovery, nag-eksperimento ka. Pagka napatunayan mo yung iniisip mong gawin ay tama, para mapahayag sa iba, i-demonstrate mo yan. Ipapakita mo sa kanila dahil natutunan mo eh. Kusa mo, na-experience mo. Kaya napakahirap sa mga tao na gustong kumumbinsi papunta kay Lord, na sila mismo hindi nila pinapakita sa buhay nila yung kanilang gustong ipahayag. Pangalawa, ang isang tao, masasabi niya, I believe, kung nagamit niya yung process of reasoning, meron kang logical conclusion. Sasabi mo, kasi nung sinunod ko to si Jesus Christ, ganito ang nangyari sa buhay ko, ganito. Pangatlo, bakit ka maniniwala? Kapag kayo naghahamon sa'yo, ay may authority. Si Jesus nga eh. Kasi siya nga ang author ng buhay natin. Alam niya yung dapat natin gawin para tayo makasama niya at makasapunta tayo sa langit. Pang-apat, naniniwala ka kasi may testimony. Yung isang tao, katulad nito mga sila San Pedro, sila San Pablo, na namatay sa paniniwala nila kay Jesus. Pagtitiwalaan natin itong mga taong to eh. Binibigay natin sa tao, trust. Pero kay Jesus, belief. Sa Diyos lang yun. Pangapat, kung meron kang nakita sa ginawa ng iba o ginawa mo, namunga. Kaya sabi ni Jesus, paano mo malalaman yung mga kasamahan mo dyan? By the fruits you shall know them. Malalaman sila yung kanilang mga prutas. Yung tinanim na fig, lalabas yun, igos din. Kung nagtanim ka mangga, manggam bunga niyan. Ang Kristiyano, pawang nagbibigay buhay, good fruits. Pang-lima, effect of binigay na prutas. Pang-anim, personal experience. Ito yung mahalaga, na personal experience mo. Ang tawag namin sa Ferris wheel, chubibo. Masubukan mo eh. Pagka ikaw nakasakay ka, meron kang madidescribe. At yung panghuli, yung pagtanggap mo, hindi lang tungkol sa mga facts na available sa'yo, pero tinatanggap mo yung significance. Yun ang mas mahalaga kaysa ron sa facts. Itong significance nitong paniniwala na hinahamon sa atin ni Jesus ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga lagi namin pinag-uusapan, sabi maiksi lang ang buhay natin dito sa lupa. Kasi naawa sa atin ng Diyos, nasisiyahan ba kayo kung kayo nagdurusa? Hindi. Kaya nga, binibigay sa atin ni Jesus, batahin niyo yung aking pamatok. Mas magaan to kaysa dinadala niyo yung mga sama ng loob. Bigyan niyo sa akin lahat ng sama ng loob niyo at bibigyan ko kayo ng mas magaan na pamatok. Subukan ninyo. Let us go into the next towns, that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. And if Jesus say this, then his words must be the most important of all. How important? Absolutely essential. The ultimate knowledge. There is nothing more we can add to the word of God. Jesus says, Heaven and earth will pass away,
but my words will by no means pass away. The Word of God is more important than heaven and earth. Ang Panginoon talaga ay inaanyayahan tayo na sumunod sa kanyang kalooban, ang kanyang aral ay ating ipamuhay. Sapagkat alam ng ating Panginoon na kapag pinili natin siya, nanampalataya tayo sa kanya, dadalhin niya tayo sa mabuting buhay. Kaya ito ay hindi lang basta paniniwala, kundi paglalagak ng ating buong pagtitiwala na kapag pinili natin ang Panginoon sa ating buhay, dadalhin niya tayo doon sa buhay na ganap at kasiyasiya na kanyang ipinangako sa atin. Siguro yung iba sa inyo natatandaan po yung kwento patungkol doon sa cable walker na si Charles Blondin, na nung panahon na yon ay sa pagitan ng Canada at Amerika, meron doon yung tinatawag na Niagara Falls. Nag-set up siya doon ng isang cable at talagang in-advertise na itong kilala na cable walker na ito ay magpe-perform doon sa lugar na yon. At sapagkat ang mga tao ay talagang eager na makita itong gagawin na performance ng cable walker na ito, so marami ang nagpunta doon sa lugar na yon. At nung panahon na ng performance ay tinanong ng cable walker na ito kung naniniwala ba sila na mula doon sa kabilang panig ay makakarating siya sa kabilang panig na meron dalang wheelbarrow, at naniniwala yung mga tao. Tinanong niya kung sakali na merong sasakay doon sa wheelbarrow, naniniwala ba sila na yung wheelbarrow na yon ay maihahatid ng cable walker na ito hanggang doon sa kabila at makabalik. At maraming mga tao ay nag-agree at ang sabi nila, naniniwala kami sapagkat ikaw ay mahusay na cable walker. Ngunit finally nagtanong po itong cable walker na ito, sino sa inyo ang gustong sumakay sa wheelbarrow? Pero wala pong nag-dare na sumakay para itawid po ng cable walker na ito yung wheelbarrow at makarating sa kabila. Ano po ang sinasabi dito? Ano ang makikita nating aral dito patungkol sa pagsunod natin sa Panginoon? Imagine niyo po kung ang Panginoon ang nag-aanyaya na sasakay tayo doon sa wheelbarrow, kung ang Panginoon, alam natin siya ay Diyos na makapangyarihan, na kapag ipinagtiwala natin sa Kanya yung ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo mahuhulog doon sa cable na yon. Pero yung tao na yon, ginagarantiya dahil siya'y mahusay na cable walker, sinasabi niya kaya niyang itawid at maraming naniniwala, pero walang nag-dare. Bakit? Kasi hindi nila maibigay ng lubos ang kanilang tiwala sa tao. Now, ang Panginoon ang nag-aanyaya sa atin. Naibigay natin ang ating buhay sa Kanya, hindi sa tao. At kapag ginawa natin yun, na ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin ang Kanyang aral na hindi niya aral, kundi aral ng Panginoon na dala-dala niya. Naniniwala tayo na mabuti yung buhay na butunguhin natin. Kasi ang Panginoon ang nangunguna sa atin. And definitely, hindi tayo pababayaan, hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. So, pahalagpasin pa ba natin yung pagkakataon na paanyaya na ito ng ating Panginoon? So, napakahalagang pagkakataon po. Huwag po nating palagpasin ang paanyaya ng Panginoon. Naparito ang Panginoon at siya na po ang tagapagligtas. So, tanggapin po natin ang panganyaya ito ng Panginoon. Ang Panginoon ang daan papunta sa langit. Walang sino man na makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Ang buhay ng Panginoon, pinakita niya sa atin na kaya niyang ibigay alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Sino pa hahanapin natin na kayang gawin yon? Wala nang iba. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nasa Panginoong Hesus yun. Kaya piliin natin talaga na sumunod sa Panginoon, hindi tayo mapapahamak.